Fur. Fur. Ano yung sabihin mo, diba yung fur? For real. Yan ang ano ng Gen Z ngayon. Hindi na sa aso ko yung fur. Ay, hindi. Iba naman yun. Fur. Pero before we continue, we'd like to acknowledge some very important people that are here today. The VP Head of Content Management, Acquisition and Distribution of Signal TV, Mr. Jeffrey Remillo. He's here today. Hi, Sir Jeff. And of course, our boss, Sir Guido Azavalero. Hi, sir. He's here today. Hi, Sir Guido. So happy you're here. Okay, well, going back to sa pinakita natin AVP kanina, na sobrang nakakaintiga, Joss. Diba? At yung The First Family, konting pasilip pa lang po yan. Pero kitang-kita po natin na ang saya at samahan ng ating mga bida. Diba, Joss? That's right. I'm sure you're all super excited to see them. Kaya naman, huwag na natin super! Ganito ka, okay? Kaya huwag na natin patagayin pa. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to the cast of The First Family! Okay, starting with, patawagan naman natin, Roderick Caorate! Hello, Mama! Of course, ito, naging isa, Kuya Bayani at Bayani! Okay, patawagan naman natin, Ses Quesada! Mark Ryan! Up next, we have Kedmon Colim! And of course, ang napaka-sexy na si Sam Coloso! Voice to voice, of course, si Sam. And of course, let's welcome to the Mulak family. First and foremost, Antasha Mulak! Of course, Andres Mulak is here also! Para mag-represent si Andres. Kasi yung Andres family ba? I see a couple of them over there. Ooh, you know. Okay, up next, Mrs. Charlene Gonzalez Mulak! Yes, Queen! How beautiful! And of course, Sister Aka Mulak! Good afternoon, everybody! Wow! Wow, this is so amazing. Just seeing everyone on Miss Charlene and Anita I'm Miss Charlene, and of course to everybody, hello, good afternoon. It's very exciting, and itong upcoming sitcom series mo, diba? It's very exciting. We were able to see a preview of what's to come sa show kanina. Pero we would really love to hear from each and every one of you guys. Can you please share with us ano yung mga characters niyo sa show and ano yung pwede namin i-expect sa character niyo? Okay, who do we start off with? I think we're going to start with the Roderick. Yes, Kuya Dick, can we start with you? Hello. Parang gulat pa ako. Ang role ko is ako si Chef Carl. Okay? Best friend ko, BFF ko si Aga. Kaya lang may nangyari sa buhay namin na hindi maganda. So, sabihin na natin nagkaroon ng crack yung friendship namin dito. Kasi ito ako sa pag-ibig. Alam naman, siyempre, guwapo, dimples, diba? Napunta sa kanya yung date ko. So, doon nagsimula yung hatred ko. Pero, magkaibigan pa rin kami. Kaya alam mo yung sa friendship na hindi pa maka-move on. Siya naka-move on na kasi guwapo siya eh. Diba? Ako hindi ako naka-move on. So, every time nakikita ko yung babaeng ginagawa sa akin, ando doon pa rin yung gusto kong mapasama siya. So may rivalry, Kuya Dick, between you and Aga. Sa kanya, relax lang siya. Para sa kanya, walang rivalry. So yung pero ako, parang lumalaban pa. Baka sakali. Ako mukhang ano no, medyo talaga exciting yung May conflict agad. Oo, agad. Siyempre, dapat mas interesting pag mas may conflict, di ba, Kuya Dick? At yun pa, same business kami. Ay! Okay. So, mas, ano talaga to? Mas talaga may pinanggagalingan, may hugot. Okay, Kuya Dick. Thank you, Kuya Dick. Okay, Mrs. Quesada. Kayo po. Hi. Ang role ko dito, kagulat-gulat. Lola. Lola pa rin. Lola ng bayan. Pero this time,
Ibang lola siya. Apo ko sa tuhod, itong si Tasha, at si Andres, at apo ko si Charlene. Ang bata ko, di ba? Yung asawa ko, si Lolo Roman, siya yung nag-umpisa ng business ng Purse family. Ang role ko dito, isang lukaret na lola na basta weird siya. Yun ang pwede ko sabihin sa ngayon. Thank you. Thank you. Nagulat kayo na may nauna, di ba? Kasi kayo nasa gitna. Kayo actually yung stars ng The First Family. Yes! Okay, moving on. Kuya Bayani, please tell us more about your character and your role. Yeah, indeed. Ang ko dito si Skinnerport. Yung Skinnerport, talagang tinanda ko yung pangalan niya. Kasi matagal ko na siyang gustong maging pangalan sa sitcom. Kung kami ang gumawa nito si Randy at si Kuya Aga, nakiisingit ko. Ako yung best friend ni Aga nung araw pa, bago pa siya mag-asawa, na naging kasama din niya sa family niya. Actually, itong The First Family, in-offer sa akin ito 3 years ago. Pumunta pa si Boss MVP at saka si Boss P sa bahay para i-convince ako. But it took me 3 years to accept this. Yeah, because I'm so busy doing house chores. And that's why I accepted it, and that's why I'm here. Gusto ko yung napalaban ka ng English. Napapalaban ka rin ba araw-araw sa English kay Atasha at Andres? Atasha? Yeah. Atasha is no match to my English. And Andres is a sick man with my English. Yeah. Yes, sabi niya. You're absolutely right. You're a good son. Good side. Okay. Okay, moving on. Thank you, Kuya Yani. How about you, Heart? Tell us about your role here, please. Hello po. Ang role ko po dito is Anne. And ako po yung pamangkin ni Sir Roderick, which is Chef Gabe. Ako po, childhood best friends ko po sila Atasha and Andres. Pero in terms with our relationship with Andres, we parang something more. Ayun po. That's it. Thank you. May something. Wait, Panoorin niyo na lang po. parang mas kinilig po si Sir Andres. Basta ko sa sinabi mo, Heart. Tsaka si Miss Charlene, kilig na kilig. Alam na natin kung saan patungo. Di ba? Sige. Let's see. Si Keds naman, si Keds. It's an honor to be here. Wow. For me also, Keds. For me also. Lalo in the Bulat family. Yes po. Thank you so much po. Actually, ako po si Richard G. Di po ako mapaniwala na nandito po ako. It's an humble abode. Ang character ko dito ay dati pong notorious na mga magnanakaw sa lugar namin. Tapos, na-meet po ako, best friend po ako ni Skellyport, which is siya po yung nag-salba sa buhay ko. Nang na-meet ko po, nang pinakilala na po ako sa sa First Family. Nung na-meet ko yung First Family, doon po nagbago yung buhay ko, nagbago din po yung mindset ko. And then, ang assignment ko po doon sa bakery ay driver ng panadero. Yes po. So, na-persuade ka na maging mas mabuting tao. Yes po. Life changing. At saka yung Keds, feeling ko yun sa show na change life mo. Kumbaga, in real life. Because Yes, you get po. to work with, of course, Exactly. family. That's what I was trying to Wow. say. Ano pala? Inulit ko lang. I'm so sorry. Thank you, Mas Mama. And then you Keds, okay, how about you, Atasha? Please tell us more about your character. Ang role ko dito sa The First Family is Atasha First. And siya ay isang mag-istandadera, makulit, at of course a problem solver, which you guys will hopefully see later on throughout the show as the episodes go by. And of course, the daughter and sister to Andres. Ako po si Andres, and yung role ko si Andres First. Isasagam ko ni na Aga First and Shirley First. And yung character ko, nagtatrabaho sa Singapore, tapos umuwi kami para sa matulungan yung magulang natin sa recap natin. So, yeah. Ano yung trabaho mo sa Singapore? Comic book artist po. Sketch artist. Kasi Wow. hindi ako, Kala ko kasi photographers. Alam mo, Sorry.
on to Ms. Charlene and Mr. Aga. Sam, please tell us about your role here. Ayun, akala ko kinalimutan na ako. Hindi, kasi ito na special day. Bago pag Ms. Charlene and Aga Sam. Diba? Thank you so much, Ms. Maui and Just. At alam po sa mga kapatid natin na nandito today, I will be playing as Mariposa. Isa po akong girl boss business owner dito sa Barangay 5 at makakasama ko po dyan si Boss Beauty played by Chad Kinis naman. Siya naman po ay nagbebenta ng bigas. At may malaking crush po ako dito kay Chef K. Okay, nice. Kuya Dick, marami pala nagkakagusto sa'yo dito. Nangyayari yan sa mga shows natin. Thank you, Sam. Thank you. Thank you. Okay, let's go to Charlene. At hello, good afternoon din po sa inyong lahat. Nice to see a lot of familiar faces that I haven't seen in a while. I'm so happy to be here. And of course, kasama din natin si Chad Kinis, katulad ng sinabi ni Sam. Ako po, yung role ko dito ay si Charlene or Cha for short. Ako po yung ilaw ng tahanan, of course, mother ng family na nagbibigay ng advice and nagbabalanse sa mga sitwasyon na dumarating sa buhay namin ng pamilyapers. Parang tunay lang. Siya yung nagbabalansin lang sa akin talaga. Ganun talaga. Ako naman po si Aga. Ako po ang mabuting asawa ni Charlene. At ako mabuting ama ni Andres at Natasha. Ako po ang kaibigan ni Bayani. Bayani, maraming salamat sa pagtanggap mo sa sitcom. Siyempre, karangan para sa amin. Thank you. Maraming salamat sa iyo. Sam, siyempre, thank you very much. Maraming salamat din. Of course, si Kuya Dick. Maraming salamat. Maraming salamat talaga sa masaya ako kasama ko kayo lahat dito. Tita Ses, syempre. Tita Ses, thank you very much. Si Heart. Woo! Di ba, parang mukha yung pagkabata ako nun, di ba? Pagigilyan ko yung parang di ba? Sabi ko, Andres, sige. Kenny mo, si Kenny mo, maraming salamat din kay and of course, maraming salamat din sa amin kay si Landy Reyes, yung aming director na gano'n din, na pinuntahan din na beses sa Tagaytay, parang ulit. Si Dani Caparas. Dani, thank you. Sa inyo na, like sila Reyes, nice to see some familiar faces here, long time no see, and I'm happy to see all of you again. And thank you sa inyo lahat for sa oras yung dito. And of course, sa mga online viewers na nanonood sa akin, hello sa inyo lahat. Yes, at the mga online viewers, please comment din. Hi, pero mga very interesting talaga mga storyline. May meron tayong patikim dito. Nakakagulat lang kasi second kay nakala ko presko na, parang baby pa lang. Oo, parang set talaga. Parang set talaga. Parang feeling ko papunta lang ako, mag-grocery ako. Parang gano'n. Nakakaan mo yan. Wala, iba sa five. Iba sa five. Thank you, of course. Emilia Quest, Signal, TV5, Viva, of course, siyempre. At sa iyo, sa lahat. Of course, maraming salamat sa pabila ko sa pagtanggap mo ito. Yes, alright! So exciting to. Okay, now, just kilala na natin yung bawat character nila, di ba? Ano ba ang next? What are we doing? Next, first of all, very parapakan natin ulit sila. Very exciting talaga ang show na to. And dalaman natin, kahit pa paano yung kwento ng The Purse natin. Pero speaking of Purse, okay, meron tayong konting calendar dito. We have an interesting mix of veteran and new gen artists dito sa cast. So we'd like to hear some kwentong Purse time. Okay, kwentong Purse time. Na very memorable sa inyong acting career. So, anything at all? I mean, first time that something happened to you? I don't know, first time. Ano yung mga examples kayo, ma'am? Yeah, first time na na-late ka sa set. For example, or first time na, let's say, na naiyak ka for no reason. Mga ganon. Meron ba kayong naaalala mga first time na kwento nyo? Sa inyong acting career. Who wants to start? Yung meron na naisip na idea. Kuya Yani. Ito ba yung first time na... Hindi na siya gano'n, ako na agad. Yeah, first time kong maging creative consultant sa isang sitcom at ngayon nangyari yun. Kasi galing ako kasi sa production. Galing ako as PA, as assistant writer, as writer. Ngayon, syempre, ang iniisip ko magiging fallback ko kung sakasakal mo wala ako sa
harap ng camera, production pa rin. At dito sa The First Family, pinayagan nila akong maging creative consultant. So, kahit na papaano, during the taping, pwede ako makapag-contribute na hindi na ako mahihiya. Before kasi ginagawa ko na po yun, kaya nakakahiya kasi wala ako sa posisyon para gawin yun. Ngayon, may leeway na, may lisensya na para gawin yun. At palagi ko naman marami akong matutulong sa ating head writer, sa ating director. Kasi po yung director po namin, si Gary Caparas, yan naman po talaga na puro puti na po yung buhok niya. Yan po ang isa sa pinakamagaling na director ng sitcom at ng noontime show. Pinagmamalaki po yan. Noong panahon ng magandang tanghali bayan, kaya po kami nag-rating nun. Si Direk Danny Caparas po ang nagsimula at magkaroon kami ng mataas na ratings dahil po sa kanya. Siya po yun. Walang ibang pwedeng umangkin ng magandang tanghali bayan, si Direk Danny Caparas po. God bless you. Napakaganda. Okay, sino po ang gustong next na mag-share? Okay, message. Hindi kasi sana gusto mag-share kasi pwede kaya yung first time na nakalimutan na nila. As veterans, sa tagal na. Let's go, Mrs. Hindi ba sinabi ko sa inyo kanina, nakagulat-gulat ang role ko dito kasi lola. Kakaibang lola, ngayon ko lang itong ginawa. Ako yung parang lola na parang ewan ko ba, hinahanda yata ako ng Viva para sa Viva Max. Dito sa palabas na to, medyo may pagka-naughty side na lola. Napaka-weird na tipong meron akong sasabihin. Lahat sila nagpapanik kasi baka kung saan mapunta yung kwento ko. Parang ganoon. So, first time ko to na parang papunta na nga sa Viva Max. Ikwento niya parati papunta kay Lolo Roman, yung mga sex capades nila. Napupunta rin marati, kaya nasabi ng mga bata, Lola, quiet na. Yun ang lagi na kinakwento. Yun ang kinakwento eh. Dahil si Lolo Roman yun, alam mo, dati nag-date kami. Ako, yung kama namin. Bakit na naman ako sinagdate? Masama palapot. May mga ganun pala. Ano rin yung rating ng programa ko? GP naman. Kaya lagi kailangan tigilan pagdating sa mga ganung detalye. Okay, so yung mga alam na, naiintindihan pag alam niya. Pag-itinan niyo yung loyalty. Thank you, Mrs. Kuya Dick, kamusta kayo naman po? Ano yung first time experience? First time experience. Hindi, madami akong iniisip kanina pa, pero I think yung tumatak sa akin. Yung first time experience, of course, it's obvious. Kasama ko yung anak ni Aga. Meron ko nakakilala kami ni Shirley at Aga. Di ba ang pinag-uusapan namin ni Shirley when we were taping? Talaga ba, Shirley? Meron ka na. Kasi kami magkausap lagi dun sa Okido. Tapos ito naman si Pre, kumbaga lagi ko sinasabi yan. Kahit hindi kami makita ni Aga, nasa puso ko lagi siya. Kasi basta, kahit na si Aga kumbaga, ayoko naman masyadong elaborate. Pero sa mga artista, mga kasama mo, what you see is what you get. Aga is a nice person, period. Ganun siya. Wala siyang walang, hindi lang keme, walang kaate-ate, wala. Basta nagtatrabaho lang siya at pantay-pantay siya sa mga katrabaho niya. Anyway, ako naman, yung experience na pwede ko siguro sabihin dito, I think this is the first time na nagkaroon ako ng show na ang tumawag si Aga. So I think, hindi lang alam ni Aga na it meant a lot for me. Kasi nung tumawag siya, may meeting ako. Pero so, parang, si Aga, matawag. Tapos tawag siya, Pre! Kumusta ka na, Pre? Yung gano'n. So balik ka naman, nag-experience talaga eh. So sinabi niya about this show na gusto niya magkasama kami ulit. Tapos magkasama yung mga dati niyang gusto. And at the same time, sumali si Shirley, pinaghahingan niya yung mga kids niya. My first time to talk to them. Pero over the video call lang yun. So, iba para sa akin yun. Kasi sanay akong kinakausap ng producer, sanay akong, di ba, makikita-kita na lang kami ng artista sa taping. Pero iba itong nangyari. Dito, tumawag sa akin si Aga, and siya ang nag-request talaga na makasama ako at ang iba pang mga narito. And it's just, yes, pwede ka pumalak. Tapos it's a blessing na may mga nakasama naman tayo mga new ones, hindi ba? So maganda yung blending ko ng show, at dito yung mga, kasama ko po yung mga seniors. Talaga ako nagtuturo. Tapos may mga bagets.
Kami po yung mga bagets. Maganda yung combination. At ako masasabi ko, relax ako, happy ako. I'm so excited to go to the taping. Gusto ko magtrabaho. Gusto ko magtrabaho. Pero I am guilty of saying, gusto ko na makipagkwento ang Kalaga, gusto ko na makipagkwento kay Jerry, and I want to see the kids. Meron nagre-reserve lagi ng monay sa akin, yung mga bayan na pinapay. Every time na dadating ako, meron na naka-reserve na may dumudukot ng monay sa bakery. Si Atasha, thank you for taking care of my merienda. So, iba po. I'm coming from my heart. Iba yung taping na to, and I'm very happy na bumalik yung dating espiritu ng taping namin ni Aga before. At kami nila Tita Ses, parang wala, it's not work. So I'm sure, people will love this. Mararamdaman nila yung samahan namin dito sa taping. Plus, yun nga, thank you kay Danny. Imagine a director coming from Tagaytay will go down to direct. Then after direction, he will go back to Tagaytay. I mean, yung sakripisyo gano'n, may kasamang pagmamahal yun. Kaya niya ginagawa yun. Nandiyan pa si Randy. I think bata pa ako, writer na siya. No? So, natutuwa ako na pag sinabi mo yung mga komedyanteng mahal niya, kasama tayo doon. Kaya, Dorothy yan di ba? So, it's an honor. Nakasama ko tayo. Salamat. So, yun. Basically, sorry, nag-emote ako na kasi iba talaga yung relationship namin ni Aga. Aga is one of the best actors I've ever been. Pag-inibigyan ko yan, kahit malapit na ako mag-retire. Wow. Yeah, 20 years from now. And I just also want to add, Kuya, that we are so happy to see you back to the sitcom. Kasi, diba, so happy. I'm sure everyone can agree with that, diba? Thank you, Maui. Although sinabi ko sa'yo kanina na hindi ko akalain na dalaga ka. Actually, may asawa at mga anak na po ako. Kasi sa MTV, 13 years old lang yata. Yes, share ko lang po ako. I used to be with them sa Magandang Tanghali Bayan. Yeah, I was such a young host. I was only 13 and I started working with them. So nakagulat sila to see me. Sabi ko, Hendrik, sabihin mo lang 36 na ako. Kasi I was 13 at the time. Yes. 13 na siya, it was host na siya. So magaling. Kita naman. Ay, salamat po. I learned from the best, of course. And going back, Kuya Dick, I just want to share also na parang with Sir Aga calling you firsthand, but how can you say no to that? Something like that, di ba? Ako, hindi ka talaga mag-ano, tinuwagan ka ni Aga muna. And for him to say that, kasi yun yung sinasabi ko palagi na, kung yung nararamdaman niya sa sabihin niya, walang plastikan. Pre, gusto ko tayo makasama. Tayo ulit, balik natin yung comedy natin before, combine natin sa panahon ngayon. And wala, parang kinakausap yung pamilya ko, kinakausap yung kapatid. Parang gano'n. And Shirley kasi, ewan ko kung nagalaw ni Aga, before pa kami ni Shirley very close, and very close to her mom. Kasi yung mami ng ate-ate ko yun. Kaya, it's a good feeling na nandito ako sa show. Ito yan? Narinig mo? Sino tumawag sa'yo? Jesus. Kaya na, kasi Postic, hindi mo sa akin, simple lang. Si Jesus kasama nila Postic. Siya yung inspired kay Postic. Anyway, before we move on, just acknowledge na kasama natin ngayon on stage. Joining us is the head writer of the First Family, Sir Randy Reyes, and of course, the one and only director, Soy Danny Caparas. Okay. Sam, nasira naman yung microphone, so ikaw na. Okay, sige. Actually, first sitcom ko po ito ever. And ayun, I'm just so excited kasi yung first sitcom ko, makakasama ko ang mga legends, ang mga icons ng sitcom, ng comedy. Kuya Yani, si Ate Cha, Sir Aga, Kuya Dick, mga legends, mga pillars na talaga. Mga pillars. And I'm so happy to do this kasi makakasama din si Tash, si Andres, and it's really like a family behind the scenes. Minsan nga po, ang saya-saya ng mga practice natin before takes. Alam mo yun? Yung parang nakakakaba kasi i-air ba to? So yun, it's just so nice to share that kind of culture with everyone. As in, pamilya po talaga, we're all having fun. And sobrang excited po ako na mapanood na yung first episode very, very soon. Bakit parang may kasamang ka ba yung Oh, kuya ba tayo? React.
You're absolutely right. Yung parang template na yung you're absolutely right, you're indeed correct. Maganda daw kasi yun ang sinabi. Wala, hindi ka pwede. Wala na. Agree na lang tayo. Okay, how about you, Heart? Ano ba yung first time in your career na hindi mo makakalimutan? Actually, first time ko po ito na maging boyish sa role. Actually, I don't have that much experience yet in terms of sitcom, but this is my second time. So, first time ko maging boyish. And siguro po, nakakayanin naman po. Especially with Andres and Tasha, because mostly our sequences are together. And sobrang nakaka-relate po kami sa isa't isa, so that helps as well. Yung character mo ba, nadadala mo yan hanggang bahay? Or you're the type of actor na, after the show, okay na, I'm back to being hard? Feeling ko po, when the cameras are turned on, I have that spirit of, this is not me now. And when it's cut, I'm back. Nice. Thank you, Hart. Who's next? Okay, Kenneth. Ako naman, first time ko mawala sa sarili ko yung tanggal yung kaluluwa. Makita ko yung sarili ko na pinapanood ko itong Sir Aga, Ma'am Charlene, the OGs, greatest of all time, the Danny. Talaga, tapos first time ko po ma-experience na masaya yung set. Masaya. Wala akong na-feel na parang kung pillars yung pakiramdam namin, pero pinapakiramdam nila sa amin, ano sila, puno. Nagbibigay po sila ng sustansya sa amin at energy, vibes, ecosystem, parang yun. And then, ayun, I'm so honored po na after all of my life na makawork ko po ang the Danny Caparas po. Grabe. Pinapanood ko po lang sila sa TV dati nung nasa Mindanao pa ako. Ngayon, nasa loob na ako ng TV. Kasama sila. It's an honor po. Thank you, Sir Aga, Ma'am Charlene, the rest of you, TV5, Boss Beat, and all of the bosses. Thank you, Lord. Photosynthesis. Alam mo kasi ako nagtataka kung bakit ka part ng show na to. You are so fun to watch. At ang sarap mong pakinggan. Parang napaka-light lang, di ba? Kasabi na rin ko yan, ang galing nito. Di ba? Oo. Kapag nasa ano Hindi naman yung sinasabi mo Diba sinasabi mo sa set Nagwagawa mo. Magaling po talaga siya. Alam po, nagkakaroon namin ng pagaling ng champion. Champion siya. Sa pagaling Thank you, kids! Thank you. Oh, habang nandiyan din sila, di ba? Our writer and director, si Randy Reyes, Danny Caparas. Ano ba yung mga first time nyo dito sa show? Maraming first time yan. Pwede sa show o pwede rin sa buong career? Yung mga memorable na first time nyo. Siyempre, nung tumawag sa amin si Aga, kasi pinahol ko muna yung petition ko sa Amerika. Ang hindi ako nasa Amerika. Anyway, nag-isa lang sa Tagaytay, tapos tumawag si Aga. Preto nga tayo. Okay, sige, pwede. At least, kabisado ko si Aga, kabisado naman niya ako. Matagal kami nagsama niya sa Okido. Okay, fine. That's my dog. Halos ako lang director niya sa sitcom habang buwan. Anyway, yung first time, syempre, nung una, mga nanay, sabi ko, anong time ko kaya matatapos ko? Siyempre, tsatsagayin mo, kung kinakailangan mo, pag merong hindi nakuhang close-up, importante yung linya, close-upan mo. Yung mga ganon, pero like, okay naman yung grupo, lalo na nung mga sumusunod ng tapings. Tsaka, siyempre, hindi nung pwede sa akin yung mga yan. Alam nila, palawahan ko, mabait ka man ako, linya tao. Pag may sinadya si Yani, uy, pwede, gawin natin yan. Kahit sino sa kanila, gusto ko, gagawin ko. Basta makakatulong sa show. Masaya kami. Okay, parang collaboration talaga. No? First time na? Si Aga, gusto niyo magkwento. Yes, Please! Nung Okido time namin, ito yung the late, aga mula, ating late dyan. So maaga sina Tita Gloria Romero, sina Rica,
Aga, sabi ko, Aga, ano mga nagagano mo? Anyway, ito ngayon, natutuwa ko, ang sabi sa akin ni Aga, direct, kay alalayan si Andres, kasi bago lang. Sabi ko, bahala na ganyan. Tasha, napapanood ko, okay yung bata. Magaling. Makapanamukha ng bata. Magaling. So, sabi ko kay Aga, kaya nang bahala diyan kay Andres. Light na naman kami ngayon, yung mga tapings namin. Light na. Okay na, masaya. At masaya ako kasama ko ulit sila, si Aga. Tapos kung mga bago, ayos naman sila. Siyempre, si Kuya Dick, Fred, diba? Tita Ses, yan. Mga nakasama ko na naman sila. You know, paano, abangan nyo na lang. Okay, Sir Randy. Sir Randy. Well, first time. Usually kasi pag gumagawa kami ng show, mga boss yung tumatawag. Parang sinasabi niyo, gawa kayo yung ganitong show, gano'n. First time ko din na si Ari tumawag. Siya yung nagsabi na, gawa tayo ng sitcom, sabi niya gano'n. Ang nakaka-pressure lang yung sinabi niya na kasama ko yung buong pamilya ko. So, syempre, first time sa TV, and that's why, kaya first family, pinuno namin with Yanni. Tapos, nagko-collab kami, nag-zoom-meeting kami with Sharlina, with Andres and Tasha, para din nakapag-ambag sila dun sa character nila, kung ano yung kaya nilang gawin, kung ano yung hindi nila kaya gawin. Siyempre, part nung proud ka, kasi si Agi tumawag sa'yo, di ba? Parang pag naisipan ka niya na gumawa ng show, ibig sabihin kahit pa paano na natu-pressure niya yung mga pinagsamahan din namin before, still naniniwala siya sa grupo namin. So sabi nga niya, ito yung grupo natin, so tayo uli gagawa ng show na parang nung 90s, pero ano na ngayon, parang 2024 na, iibay na natin yung ibang parang mga style, but i-continue natin yung saya nung 90s na ginawa natin. So, yun po yun. Correct ba lang, ang tumawag din sa akin si Aga muna. Siyempre tumawag sa akin. Audience, kung tayo ng show, tapos po namin tatlo. Nung nabubuo na namin yung show, with Charlene, kasama pa si Charlene, doon apat na kami. At kunti-unti na namin nabubuo. Tinawagan niya ako ulit. Sabi niya, umisip ka ng title. Alam mo, nagdasal po talaga ako sa Panginoon. Kasi lahat na binibigay ko sa kanya title, kasi sabi lang niya, ganda. Pero anong pangit? Tapos nung naisip ko yung The First Family, sabi niya, gusto ko yun. Sabi ko, thank you, Lord. Kasi naisip ko naman, kaya First Family, kasi ang gusto niyang pangalan nila dito, Aga, as ulak yung apelido. Sabi ko, first na lang yung apelido nyo, para First Family. Sabi ko gano'n. Tapos yun nga, si Boss Vic at si Boss NDP, hindi ko siya pumunta sa bahay. Si Aga ko talaga tumawag. Hindi ako nila ako pinuntahan eh. Hindi napasimula. Napasimula? Ako tumawag. Ano? Wala akong utang na loob. Pero wait, bilang galing mo lang, totoo ba kayo po yung tumawag sa kanya? Naniniwala ka ba yan? Oo, naniniwala ako, di ba? Loki, bata ka pala, pinagtatanggol kita nung marami pumapasok sa dati makita ka. Kaya hindi ako pinapaniwala. Kaya naniniwala ako. Si Kuya Aga mo ang tumawag sa akin. Okay, para clear yun. Okay. Hindi ka naman OP lang, kaya mo sinabi yun. Hindi, siya talaga ang tumawag. Wala nung iba nang tatawag sa akin. Kasi naman, siya rin ang producer nito. Kaya tumawag. Tumawag siya mga 23 years. 7 p.m. Gabi. PM. Kuya, di ko gabi. 7 p.m. January 27, 7 p.m. Nasa ano siya ng bahay nila. Sabi niya, Yans! Tapos patagal siya nag-pause. Siguro mga 3 minutes. Tagal, hinintay ko nga. Sabi ko, ano bigla lang to. Sabi niya, Yans! Gawa tayong sitcom. Bye! Ano na? Ano yung pangunang introduction lang niya. Tapos after audit, tumawag ulit siya. Yans! 5 minutes, boss. Lagi siya may boss eh. Kasi may ang ulo niya eh. Kasi nakakapag-isip na kaya tayo sa Pero nagtataka ako, parang hindi kasi alam ni
kay Charlene yung kwento, kuya yan. Kasi parang first time yan. Nilihim mo na namin sa kanya. May ganun pala na Binigyan namin siya. After 1 week, sinabi na namin kay Charlene. Tapos sabi ni Charlene, gusto ko yan! Tapos 10 minutes na. Yes, good. Yes, bye! Sorry ko mga Marami ka ba tanong? Oh my God, maraming salamat. Kuya Yani, nakabawi na ito. Going po eh. Of course, moving on to Natasha. I know you have a lot of projects left and right, but do you have any memorable first-time moments? Everything, kasi this is the first sitcom that we've ever done, or even acting together as a family na Marina Linya, the script, and we get to actually do things. Spend the whole day together sa taping. And first time ko nakita, parang this studio sitcom, parang it's its own little mini village, parang its own town. So, lahat. Madaming first. Madami. Okay. Yes. Ako rin, adding to that, first time talaga. Lahat to, yung sitcom, first project ko to. And I'm really super grateful and thankful na I'm with all these people here, the best cast. Yes. But actually, my first family talaga, itong cast. So, I'm really happy. And, politics, it's always new, and I'm always learning. So, I'm just really excited. And just, can I also just ask, like, how does it feel, it being your first project, but you get to work with your real family? Is this something that you always wanted to do, or did you prefer na iba muna makatrabaho mo? So, we've been working together naman as a family sa mga commercials natin. Pero na yun, may mga linya na, diba? May mga scripts and there's scenes. So now, di naman kakaiba, pero feeling lang it's easier to work with them because we have that experience with each other's past. And bagang sa loob na I get to work with my family. And not just that, the cast, everyone else in the cast, the best talaga. So yeah. Very nice. Thank you, and Jess. Kayo po, Micheline. For me naman, I would say for Aga and it was I could say the first family is a personal journey. Kasi parang mahabang proseso na pinagdaanan before we were able to actually say na parang kaya ba natin to? We're gonna work together. Kasi before this, kami ni Aga, we would just do commercials together, especially pagkasama yung mga bata, parang sinashelter namin sila sa parang public life. So, it was quite a process that we went through. And then once we decided, we said, you know what, why not get the opportunity to work with our family? And what a blessing it is to be able to be a witness sa mga unang hakbang nila sa industriya, kasama mo sila through every step. And not only that, to be able to work with really just great actors, diba? And creative people behind the First Family is really such a blessing and an honor. And I would say possibly baka the first, maybe only time na gagawin namin ito as a project with us as family. So it's very special, and I'm happy that we're going to get this opportunity to share the laughter and the fun sa inyong lahat, sa lahat ng mga kababayan natin. Thank you. Makes sense naman, of course, diba? Yes. Aga. Sa akin naman, wala siguro, nagawa ko na lahat sa movie talaga. But the first time ko rito, I guess, is really working with the kids, which is really, parang ito yung sinasabi. Baka na-misinterpret na iba to, but sinasabi ko, when I say it's kind of difficult for me, it's difficult in the sense na dati pag nagtatrabaho ko, parang ito yung mundo ko sa pag-artista. Ako lang ang inisip ko rin sa sarili ko, kung paano yung gagawin ko, ano yung eksena ko, ano yung gano'n. Ngayon, it's harder for me because andyan yung pamilya mo na binabantayan mo, na nakatingin ka, na pag manilinya na sila, parang pag nasabi na nila yung linya, okay. Tapos bigyan ko rin pala yung susunod. Parang ako ngayon yung nawawala. Magkakat nila. Sorry. Ayoko naman umulit kasi baka hindi naman maulit nila yung na. Kaya naman nila, may ibig sabihin na masyado na ako protective lang sa mga anak ko talaga. And hindi ang siguro ng tao, but sa pagsali nila sa pagpasok nila sa industriya ito, ako yung pinakamasaya. But at the same time, meron kang pa ba talaga na parang, alam mo yung, ako lang siguro makakaalam,
yung hirap na pinagdaanan kung mula nung nag-umpisa ako para marating ko yung kung ano yung narating ko sa buhay na to. Hanggang sa magkapamilya ako sila, parang alam ko yung dadaanan. Mahaba pa, mahirap, but then sila na nag-desisyon na they wanted to work at dito sa pag-aarte. Kaya ngayon, ang mahirap doon sa pag-desisyon nila, ako pa yung kasama. Ibig ko sabihin, ako pa yung aarte sa harapan nila. So masaya ako na dumating kami sa set together. We're together every day. Wala kami ginagawa na sa bahay na kami parati talaga. Or we do things together, the four of us, all the time. Never ako solo, never ito. It's always us. And now that we're working together, it's like a super bonus para sa akin. It's the first time. And but I'm happy also that we have a great cast here. Na sinasabi ko sa mga anak ko, you wait na makatrabaho mo sila. So ngayon, mas komportable ako, nawawala yung nervous ko dahil alam ko andyan sila para supportan din yung mga anak ko rin, siyempre. So, yun naman ang nangyayari. Maraming salamat din sa inyong lahat. Sa inyong lahat, Direk, Randy, sa lahat, sa inyong Widik, Jans, Sam, Art. Hindi! Minsan kasi kung tumitingin si Art, kasi may mga eksena sila gano'n, pag nagtingin na sila gano'n, parang may naka gano'n, parang sasabi ko kung yan, kasi tingin gano'n. Alam mo yung gano'n, wala naman silang love angle sa show. Parang kunyari lang, parang gano'n, parang mag-best friends kayo, di ba? Magkababata silang tatlo, so mga gano'n. Patay na ako karon. Hindi pa na naman, so first time na, di ba? So yun na, first time na di ba? Pero mapasalamat naman ako sa pagtawag ko sa kanila, hindi naman sa nagkapasalamat ako naman na umuha naman sila lahat sa pagtawag ko. If I may share also yung... Of course! Ikaw ang boss talaga dito. Ikaw ang boss. Akala ito talaga. Mararamdaman mo talaga when everyone is together, talagang magical talaga yung moment. Everyone's happy to be there. Mararamdaman mo parang naging pamilya kayo kagad. So we're really happy to share this with all of you. So ako may follow-up question lang ako kasi na-mention mo nga na umiira yung pagiging tatay mo ka nagtitipin ka with your At saka mahirap yun kasi kailangan isipin ko yung sarili mo rin, di ba? Yes. Parang gagawin ko kaya lang minsan gano'n, kahit sa pag-biis ko, basta pag nakita ko maganda lang mga tsura nila. Sa sila lang. Sa sila lang. Nalimutan ko na. Hindi ko, mali-mali, parang gano'n. Basta happy sila, basta okay na sila, okay na ako. Super relatable sa action also, and that's how I would also be as a parent, di ba? Parang lahat sila maganda itsura, bahala na ako, di ba? Huli na ako. Pero, Sir Aga, I wonder, pati po ba sa bahay, when you're just at home, do you also, maybe over dinner, do you go back to parang, Andres, dapat ganito ang atake mo, o Natasha, ganito na? No. Hindi naman. Pagdating sa pag-artista talaga, parang sino na yan, di ba? Kaya nila yan. Kung magtatanong sila sa akin, magsasabi ako. Kung hindi sila magtatanong, normal na kami sa bahay. Basta sinasabi ko lang always, what's really important sa industriya natin is pakikisama, pakikitungo sa tao. Growing up, yun naman sinasabi is always be kind. Just be kind to everyone. It's nice to just be nice to people. Kahit may mayabang kayo makaikwetro, hindi mo na may pinagdadaanan yun, just never judge. And at the same time, pagdating naman sa pag-arte nyo, it's all about confidence, really. Kailangan malakas ang loob mo. Ang talent naman madidevelop yan eh. Bago kayo, mahaba pa yan, mahaba pa lalakbay nyo. Kahit ako nung nag-upisa naman ako, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Napakaganda. Lifelong Sir Aga. learner. Oo. Share ko lang din po, di ba, yung pag-host ko dito. Actually, si Sir Aga din yung tumawag sa akin. Di ba, Sir, kaya tumawag niyo ka para ako mag-host today. Ay, lahat naman pala tayo tinuwag. Ako, direct na ako. Ayun, okay. Ayun, Joss, mas nakilala natin yung, of course, the Mulak family and the First family cast with our little icebreaker there, no? Pero now, moving on, dahil we have mentioned kanina that this is the first time that the Mulak family is working together. We want to get to know you more as well by doing a little game called Purse Likely To. Okay? So, itong game na to, we're gonna need the help of the rest of the cast here. Meron tayong mga cards na hawak ni Justin na kanyang i-distribute. So, kung ano man po yung i-describe namin character or scenario, kung sino po yung tingin yung most likely to be that character or scenario, yun po yung mukhang i-aangat nyo.
Check mo natin yung mga cards natin. Of course, we have Okay. Natasha. Okay. Yan. And si Andres and Miss Charlene. Ayan, so sa kanilang apat po, who you think will best fit the description, that will be read to you guys. Hindi ba sila yung magbabasa ng question? Oo! I-distribute natin sa kanila. 1, 2, 3, 4. Hindi ko yayan. Hindi ko yayan, tatanungin namin kayo ng mga questions. Tapos, i-lift up nyo kung sino sa kanilang apat yun, yung inyong answer. So, ikanya-kanya kayong question. Cute, no? Uwi mo, pwede kayo sa wallet niyan, Kuya Yani. Okay, the next set. The next set. Thank you so much. Okay. Parang wala, diba? Sinong ano mo dyan? Alas mo dyan, Kuya. Kaya talaga. Oo. Win, king, ace, tres. Ayan, na-distribute na po ba natin? Okay. Okay. Tama nga. We have 4 sets, ibig sabihin, para sa mga bulang na. Okay. Oo. So yung magtatanong ay ang ibang cast dito sa likod at yung mga mulak sila yung sasagot. Okay, so who is most likely to? 1, 2, 3. So yung pangapat, ayan. Okay, tama. Here you go. Here you go. So you guys should sit down. And so yung magtatanong, the first question is, let's see. Tingnan. Okay. So unang magtatanong si Ate Ses. Here you go. Okay. First likely to arrive on the set. Sabay-sabay. Hindi, dalawang sasakyan. Hindi, depende sa call time. In fairness naman, lahat tayo dumarating on time. Lahat tayo. Depende sa call time. So, first, oo. Ako naman ako gumigising. Pero ako yung ulit mo. Ayun, sabi nito ni Direk Kani. Well, nauna yung mga bata because yung call time nila mas maaga ng 1 hour. So sila. Okay, the kids. Bakit mas maaga yung content nila? Bakit nga ba, Direk? Hindi, I think pero sa Diyos also may makeup na 1 hour. Kasi kami Kasi mga scenes na ginagawa ni directors, yung mga writers. Yes. Yung opening scene sila. Kasi naayos yung mga schedule, yung mga sequences natin. Sila may scene. So, tinitingnan yung mga bata na sila. Yung una nga yung call time ko, 8 o'clock o 5. Mamaya, parang nasasabi na, 7 a.m. na yung call time, ano? Kasi nagigising ka 5:30 na. Okay, game. Next question. Coming from Heart. First likely to feel hungry during work. Madali lang to si Ano, agree na kita. Okay. Yan. May bakery kami doon sa harapan. May mga tinapay nandyan, unti-unti nawawala, nababawasan, kinakain ni Atasha. Pero mukhang iba yung sagot ni Aga. Ay, di ba na? Ikaw po ba kasi? Okay, so they all agreed to Atasha. Atasha. Unanimous. Ayan, now we know. Okay, Kuya Yani. Ito, maganda tong tanong na to. Pero first time ko nakita ang Mulak family na, siyempre first time naman nila magkasama. Ang kasama nila, 2 chef, anim na yaya, tapos 37 na makeup artist. All in all, siguro 50 sila. Ang dami. Tapos ang maleta nila, wala nga lupiro ito, ang maleta nila, alam pupunta ng abroad. Nakikita ko 8 maleta. Parang hindi na sila babalik sa bahay. Pero yung first likely to bring or order food on the set, wala pa ako nararamdaman sana gawin to ni Aga Mulak. Kasi ang pagkain nila, talagang healthy sila na kumakain. Oo, may chef sila doon na may nutritionist pa. Oo, sinusuri pa nga kami, pati kami sinusuri pagkain namin. Wag mo na kami pakialaman. Totoo, nakayuniform itong chef ha.
Naka-uniform. Parang may ratatouille pa nga nila. Nagdala siya kung saan dagang mali. So wala pa, sana tabla naman si Aga Mula. Kasi kinakain niya na healthy, sila lang kumakain, wala pa kami. Oo, si Ate Ses nagdadala ng pagkain, pero pang matanda. Walang sugar, walang salt. Ang kinakain natin, hindi ba yung pagkain ng iba, tapos nagpapanggap tayo na ano? Oo, meron kong naiwan na biskuit. Sa sobrang gutom namin, kinain namin. Hindi mo pala-amin. Sa makeup artist. Tapos nagpabili makeup artist ng madami. Kasi sabi, matay gutom ito ng artist. Nagpabili ng 4 na gano'n. Kuya Aga, sama mo na kami dun sa Shabbat. Sa menu, ha? Kuya, yung question mo, first na. Kasi nga wala eh. Wala ba? So, wala sa'yo siyang sumagot. Wala. Ikaw na sumagot. Ako na. Okay. Kanya-kanyang bao. Kanya-kanyang bao. KKB. Kanya-kanyang ba mo, chef? Okay, next for Ken. Ken, go ahead and read it. First, likely to laugh during a funny scene. Yeah. Yes. The Ano minsan, ka dyan? Yeah, ako minsan nakakat yung eksena dahil hindi ko na. talaga. Mabilis kayo, Sir Ax. Mabilis kayong katawan. Yes. Minsan lang mahihiya na ako pag tagal na yun. Pag minsan nahihinto na yung dating. Pero sige na lang, di ba? Magagaling ang kasama ko. Pag natawa kasi ako, tatawa talaga ako. Ito, kailangan ko bayaan na ako. Bisa hayaan niya simula kasi tuloy yung eksena. Hayaan siya tumawa na sila. Para nakakama sa uliyan. Patawa na ako isa. Ganun lang. Yun kasi napaka-candid, di ba? It's very raw. And if you laugh about it, one more pa the audience. Di ba? So meaning that's very good material right there. Nice! Di ba kayo agad kayo? Oo, natural siya. Correct. Okay, how about you, Sam? Sam. Ito naman, first likely to buckle or make a blooper during a scene. Sino? Disclaimer guys, bago pa lang ako. In fairness naman, technically, parang 1 month ka pa lang, di ba? Exactly 1 month. Exactly, happy monthsary! Hindi, pag-bibitaw na siya, tapos tagal ng diet niya talaga, nakatingin na ako. Kasi kung English yun, kung mag-English siya, okay, binitawan niya na ano, kaya naman Tagalog ko siya, pag medyo humaba na, yung, alam mo yung nasa gitna, na, alam mo, kinakapasyado niya yung word, makatingin ka na gano'n. Kaya pag lumusot yun, pag hindi lumusot yun, pag nawala siya, bihira naman nawawala. Meron na isang beses na nawala siya, nakita ko talaga siya, sorry. Meron talaga maganda, parang nawala na yung nervous mo, no? In fairness, di ba, ang hirap yan. Imagine first time ka-arte, tapos kasama may mga great actors and actresses. Di ba, nakakakabot talaga. Kaya mga eksena na namin yan, Bes, kung may eksena kami, hindi ako tumitingin sa kanya talaga. Parang, gano'n. Kasi, so paano kaya mo? Hindi ako ba yung tumingin? Kasi kung tumingin ako sa mata niya, hindi naman sa makukonscious siya. Siyempre, pag umarte ako ng diretso, Andres, alam mo, ganyan. Yung tingin ko na gano'n, baka mapatingin siya gano'n. Kasi iniisip ko, sana mabitawan mo na yung linya mo, no? Kaya naman. Kasi Tagalog lang kasi. So, pa rin Tagalog kasi, ito na. Ito kasi yung ganyan. Sasabihin, di ba parang ito na. Biglang, tumigil at pause! Gusto mo like, diba? Pag nagkasang man, hindi kwento ka na, parang wala. Talaga naawa talaga ako. Kasi, nakita ko, naginawa niya siya, nanginginig ko kayo niya. Diba? Naalam niyo sila. One time lang. Kasi naiilang yata siya pag the whole cast is there sa table yung eksena. Parang ako nung bata rin ako, di ba? May eksena gano'n na magkasama yung mga senior sa'yo. Parang ako-conscious ka. So, naiintindihan ko talaga. And then I had to tell him talaga sa bahay. Sabi ko, kasi yung nervous mo na yan. Yan, magaling ka naman. Tama. Magaling ka naman. Sabi ko, magaling naman mo. Magaling yung ano mo. Basta, bitawan mo lang kung matakot. Tsaka gwapo. Gwapo siya. Tsaka gwapo daw. Ang gwapo ka, parang hindi ka pwedeng magkamali. Can I add something? Yes, please. You know, Andres, I'm really very, very proud of
lalo na this Shirley is so good looking. There's some actors na parang they're so conscious about pangit ba ako dito or whatever. Sila, they just jump into the scene kahit awkward yung magiging tsura nila or something. Malalakas ang loob. And even I can see that during the first taping was especially, medyo si Andres, you know, he was because of the lines, he can actually do it kasi Tagalog. But what I like about him is matapang siyang bata. And he's willing to learn. And I think that's the most important thing for him. Kasi, you know, para sa isang artista, anak ako na artista. You know, anak ako na sikat artista. So, lahat kayo makibagay sa akin. Walang ganon. And I think this is something that Aga and Shirley should know, that they raised very, very good kids. Yes! Very, very good kids na walang yabang, at saka, you know, nasa title role na sila kaagad, but you can never feel na parang napaka-importante, nice with the staff. Hindi spoiled ng mga bata, pero yun nga, Andres, you're doing very well. Siguro kayo mako-conscious ka kasi kinikwento itong mga ano mo, but it's something that's very natural, and I appreciate it well that, you know, you're always there you're trying to learn, and I'm very, very proud of you. Princess, thank you so much. Ako din naiyak din. Thank you, Princess. Ako din po naiyak, hindi ko naman sila anak. Pero talaga si Andres, alam mo kahit yun naman itsura niya, parang pinaghalong Richard Gomez at Aga Mula. Diba? Grabe, pero napaka-humble. Si Tasha naman, napakagaling at talagang tinuturuan niya si Andres pagdating na doon sa pagkatagalog kasi sanay na siya. Oo, grabe si Tasha. Si Tasha ang pinaka-the best actress in Europe. Respect yun ang niya. Pero nakakatawa kasi habang sinasabi ni Miss Esther, kita ko how proud si Sir Aga and si Miss Shirley of these children. But I also saw Atasha. While Miss Tess was talking about you, Andres, she's so proud of you. Grabe. I saw her face. Atasha, reaction. Atasha, what can you say? What can you say, Atasha? Careful, ha? Magaling ka. At, parang tiga-tuntunan eh. magaling ka. At we're all very proud of you kasi for a first-timer. First time on set na meron kang lines at you have to act. For a first-timer, magaling. Magaling na mahusay, at talented. So keep it up. Just keep on going. Magaling ka. Yes, diba? Nakakatawa talaga makita ang side ito of the Mulan family. And this side we've never seen before. We want to see it. We're so excited to see it sa The First Family, you know. And I'm going excited din ang ating mga friends from the press to ask your questions. So having said that, we're going to be opening the floor for a quick Q&A segment. And of course, we would like to call in Ms. Lexi of our Media Exchange PR team to facilitate the Q&A with the press. Thank you. So our first question is from Romel Gonzalez of TED. Actually, nasagot lahat na Hi, how are you? So my question is for Shirley and Aga. Before your parents took Atasha and Andres, and now your parents two celebrities, two TV stars, and probably soon to be movie stars. Ano ang pagkakaiba? Okay, let's go way back kasi parang, syempre, alam ng lahat magkapatid sila, kambal sila. But growing up, Aga really made parang conscious effort na parang magkaroon sila ng sariling identity. To the point na they went to different schools, they studied in different countries. So as artists naman, Aga and I talked about it na parang, anong gagawin natin diskarte dito, di ba? Parang when we go on the set, will we be a parent? But we decided that we will be co-actors. And then we will just let our writers, si Randy, and then of course the cast and our directors, si Direk Danny, to take charge. So we're just in the backseat. Pagdating naman sa artistry nila,
we allow them to grow and create the path or journey that they will be taking. So, pag humihingi naman sila ng tulong or guidance sa amin, we're there for them, but we give them and we respect their individual creativity. Si Aga, ikaw, madami Yes. Well, yun na rin talaga yun. Kailangan kasi nilang maramdaman yung nervyos, kailangan nilang maramdaman yung pagkakamali, kailangan nilang para matuto sila. Kasi kahit naman anong sabihin namin, kung magsasabi kami, kahit sasabihin nila yes, iba talaga pag na-experience mo. Like, kunyari pag nasa set ka, pag kinabahan ka, that's beyond my control. Parang, so sasabihin mo na sila, kaya importante, more than your lines, really more than your looks of your lens, your confidence. Well, aside from that, believing in yourself also. Yeah, but more than that, of course, mas masaya ako na andito na sila, nakatrabaho ko sila. Ngayon sa tatahakin pa nila, nasa kanila na talaga yun. Nasa kami, nandito na kami sa likod nila, pero hindi kami makikialam talaga. Sinabi ko naman talaga sa aking asawa na sabi ko, kung gusto nila mag-artista talaga. Ako, I will make sure talaga hindi ako makikialam o manghihimasok. So, kahit kunyari kung dumating ang panahon na yun, may love life sila, may dinan sila, parang, ganun eh. Kung di ba? Sasabihan ko sila pag medyo mali, di ba? Para magbugyan, di ba? Hindi naman sa bugyan. Parang gano'n. Hindi naman sa bugyan. Pero ibig sabihin parang hindi ako makikialam talaga. Hindi naman ako makikialam. Walang okay na naman po yan, di ba? Dito ka, my love. May gulungan na ako eh. So, parang masaya na ako na nandyan. Pero kasi, pumasok sila kasi sa mundo ko. Alam ko yung dadaanan nila dyan. Alam ko yung hirap na yan. So, yun na lang ako tuturo sa kanila. Basta kami nito kami sa likod nila parati. Kung kailangan nila ang advice or tulong or ganyan, hindi kami mawawala talaga dyan. But they have to experience it. Lahat ng pain, lahat ng learnings, experiences, yung hardship and ganyan. That's your best teacher. I would tell them that as well. And Tita Ses, maraming salamat sa sinabi niya. Nakakaniyak yung kalinga. Nakakaniyak niya gano'n. Salamat. Maraming salamat talaga. So I just wish them well. Passion, I guess, coming from me, really, para sa kanila sasabihin ko na I just want to wish you both the best. All the luck of the world. And just always pray. I always tell you guys that, always pray. You know the magic and the power of prayers. One day, siguro may not realize it now, but someday, at some point, you'll know how God works. Amen. Pero nakakaiyak yung sinabi mo kanina, in fairness. And my next question for you is, since ikaw halos bumuo nito, ikaw na nagtawag sa kanilang lahat,